Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan natin itong mga confidential funds kasi itong mga nakarang araw ang nagkaroon na ng deliberation sa Kamara tungkol sa confidential funds, yung mga budget ba ng presidente, ng vice president. So ngayon ito, ipinakita ng DepEd kung saan ba napupunta yung kanilang confidential funds. So, pag-usapan natin to kasama si Banat Bay. Ito po ang balita. Ah, Baka nagtataka kayo kung bakit naglalabasan yung mga confidential funds, intel funds. Kasi ngayon po yung panahon na dinideliberate po yung budget ng executive branch. So, ngayon po pinag-uusapan sa Kamara yan. So, ngayon na nadidiscuss kung saan ba ginamit yung mga confidential funds, kung saan ginamit yung mga intel funds. So, ito po ang sagot ng DepEd at nagbigay na sila ng numero. Anong numero yan? Numero kung ilang mga eskwelahan ang pinasok na ng NPA. Tila resibo ng confidential funds ng DepEd ang mga eskwelahan daw kung saan may recruitment ng NPA. Hamon naman sa DepEd ng isang grupo maglabas ng listahan para magkaalaman. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Anong grupo kaya ito yung naghahamon na maglabas ng kung ano nung mga sakop ng confidential fund na to? Siguro may idea na kayo kung anong grupo to. 16 na pampublikong paaralan sa Metro Manila ang sangkot di umano sa pag-recruit ng New People's Army o NPA. Ayon yan mismo sa Department of Education. So 16, according to their intel, ibig sabihin, dyan ginamit yung intel funds at saka confidential funds. 16 ang kanilang napagtanto kung saan nagre-recruit itong mga NPA. Grabe, no? Ang dami, no? Pero yun, ang dami. Metro Manila lang, 16 na. So, ibig sabihin yan, talagang NCR, napasok na ng mga NPA, yung mga eskwelahan. Pero kung totoo na yan, totoo naman talaga. Kasi noong time ko na, nag-aaral pa ako. Sa school namin, pumapasok na yung mga aktivistang yan, di ba? Nabanggit ko na yung nakarang video natin. Ako mismo, sa classroom namin, pumasok na yung mga aktivista para yung advocacy nila, kinikwento nila. So, parang nanghihikayat na sila. Hindi naman totaling nag-recruit, pero nanghihikayat na sila. Yun yung nagiging diskarte nila noon. Ako naniniwala ako dyan. Pasensya na, pero pagdudahan nyo na't lahat ang DepEd, pero ako naniniwala ako dyan. Kasi ganito lang naman kasimple yan eh. Di ba? May sunog. May usok. So, ibig sabihin nun, may sunog. Ganun lang kasimple. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Merong mga rebelding estudyante. May mga nahuhulit, napapatay na estudyante na may hawak na mga armas. Totoo naman, di ba? Marami na balita. Estudyante ng UP, estudyante ng basta ko ng mga eskwelahan pa, di ba? Mga mga matatalino Pero napapatay ng mga sundalo dahil lumalaban, may hawak na baril. Sumasama dun sa mga NPA. Di ba nasa balita yan, hindi na ikakaila. Totoong nangyayari talaga yan. Mga estudyante mismo nakakalaban ng mga sundalo. Di ba? Nakita yan nung nakaraang administrasyon. Mga nakakasagupa ng sundalo, mga estudyanteng nakaarmas. So anong ibig mong sabihin nun? Definitely, there is a truth na merong recruitment na nagaganap sa loob ng eskwelahan. Di ba? Meron talaga. Kaso ang sinasabi lang kasi nitong mga aktivistang to, freedom of expression, 'di ba? May karapatan silang mag-ipahayag kailang saloobin. Pero lumalagpas na doon sa limit dahil nga napapasok ng mga NPA. Kaya yun, nare-recruit na yung mga estudyante. Ganun lang kasimple, may nakita kang usok. Ano yun? Yung usok na yun bigla lang nag-appear. Siyempre galing yun sa apoy. Kaya nga may usok kasi may apoy. May sumabog o di kaya merong nag-spark, kaya nga may usok, di ba? Ganun din kasimple yun. May mga nahuhuli at may mga napapatay na mga estudyante na may hawak na armas. So, simple lang ibig sabihin nun. Talagang there is a recruitment going on sa loob ng mga eskwelahan. Di ba?
So, ibig sabihin nun, kailangan malaman ng DepEd dyan. At dyan, ginamit ang confidential funds at saka intel funds. Mamaya, papaliwanag kung saan ito, ha? Nika Elizabeth. Apakahirap naman ang pangalan ni Nika Elizabeth. Banat by, marry me. Yo, naku po, marry me. Watching from Denmark. I always watch your mom. Don't worry, I'll go there. Location na sinigundahan pa raw ng National Intelligence Coordinating Agency. Ito raw ang dahilan kung bakit humihingi ang DepEd ng 150 million pesos na confidential fund para sa 2024. Ito po yung mga talagang mga threats that are present in our schools that affect our learners, our teachers, non-teaching personnel. Kaya po tayo nagmungkahi ng Pero may posibilidad din na may mga teacher na rin na napasok na rin ng mga NPA Kasi tulad sa UP, 'di ba? Bakit nila pinapayagan yung mga estudyante sumama sa rally? 'Di ba? Bakit nila pinapayagan yung mga estudyanteng aktivista pumasok sa classroom? 'Di ba? Dapat doon pa lang, pagpasok pa lang sa classroom, dapat din na pinapayagan 'Di ba? Siguro sa campus pwede pa loob ng campus ng eskwelahan. Pero yung pumasok sa classroom at ang teacher magsabi na, sige sumama kayo, additional grades. Ibang usapan sigurado yun. Kapanalig ang tingin ko ron. confidential funds, Your Honor. Hindi direktang sinabi ng DepEd kung pinasusurveillance nila ang mga eskwelahan kaya nila nakuha ang impormasyon. Pero para kay Senator Risa Ontiveros, hindi dapat dinadamay ang mga estudyante sa surveillance ng DepEd. Muli ring iginit. Bakit naman hindi idadamay? Meron ngang nagaganap Sana kung ako lang sasagot ng taga DepEd. Kunin nyo nga ako dyan, DepEd. Ako sasagot dyan sa Ontiveros na yan. Sige nga, Banat Bay. Kasi nga, ganito, ginagamit niyang sanggalang yung mga estudyante. Kadalasan, yan ang technique nila Tapos ang isasanggalan ng mga kabataan. Kaya ginagamit nila yung mga estudyante, kabataan para mag-recruit. Para sabihin, walang kinalaman dito ang NPA. Di ba? Pinasasangkalan nila para takpan lang yung mga gawain ng NPA. Sasagutin ko talaga yan. Dapat Madam, may mga napapatay na estudyanteng may hawak na armas. Ano yun? Lapis yun? Ballpen? Papel? Pentel pen. Kailangan ng pansulat, armas? Bala ang pangsulat? Meron niya nahuhuli Baka yung ballpen o kaya yung pentel pen nando sa loob ng sa dulo ng baril, yun ang pinasusulat. 'Di ba? Kaya estudyante may baril, andun yung panulat. 'Di ba? mga napapatay pa nga So, ibig sabihin, meron talaga. Ngayon, ayaw ninyong tiktikan kung sino yung mga yun. Bakit? Mabibisto ho ba yung mga kaibigan ninyo? Bakit ayaw ninyong patiktikan? Ng senadora na walang dapat na confidential funds ng Education Department. Sino ang mismong mangongolekta at nagko-conduct ng surveillance sa mga paaralan? Let's set our priorities straight and ensure that not a single peso in public funds. Hindi kasi dito alam Ewan ko kung anong siya nag-aaral ito ng Ang Alam ko private school to si si Ontiveros kaya hindi niya alam yung nangyayari sa sa grounds confidential funds, okay? Yung intelligence funds. Mamaya ipapaliwanag din natin dito sa isa pang video na susunod. Ginagamit yan minsan, binabayad dyan dun sa mga tipster, sabihin yung mga nagtitip, ganyan-ganyan. Ibig sabihin, kung sino-sino yung ibig sabihin, mga spy minsan, binibigyan yan Inaabutan yan para mag-squill sila. Minsan sinusuhulan yan. Siyempre, hindi na madiretso yan ng DepEd. Pero definitely, ang labanan dyan minsan pera-pera. Kaya kailangan ng confidential funds. Reward. Siyempre, hindi naman kikilos yung kukunin mong spy dyan kung wala sila nakukuhang di ba? Siyempre, medyo delicate yung ganyang pagbibigay yung maging tipster di ba? Delikado yan Pag natiktikan niya ng mga NPA, ikaw ang tatargetin. So, medyo nag-iingat siya. At the same time, syempre, para maging worth it naman yung ibibigay nilang information, kailangan ng reward. Ng term, pero sa totoo lang, suhulan yan. Reward ang ginagamit na term, di ba? Pagka meron kang binisto o meron kang binuking
na mga kasamahan mo, minsan inaabutan yan, binibigyan yan para talaga, sige, sabihin na natin reward ang tawag, pero suhol ang tawag dun. Is wasted on vague and or counterproductive measures. Hamon naman ng grupong Alliance of Concerned Teachers sa DepEd, ilabas ang listahan ng mga sinasabi nilang paaralan na Bakit? pinasok ng Bakit? mga komunista. Bakit nyo gusto ilabas? Para maiwasan, ganon. Siyempre, para makapag-isip sila ng taktika nila na pwede nilang pangharang uli yung mga estudyante. Panibagong ideya, panibagong strategy para hindi na mabisto yung ginagawa nila. Kasi ngayon, bistadong-bistado na sila eh. Kilala ng mga, marami na nakakaalam kung sino-sino yung mga sumusuporta sa mga NPA. Gusto nitong mga makakaliwang party list na ito, pangalanan ninyo. Confidential nga eh. Spell confidential. Public. Spell confidential, ibig bang sabihin nun P-U-B-L-I-C, public? Opo. Confidential, di ba? Kayo namang makakaliwa. Bakit nyo gustong malaman? Para masabihan nyo yung mga kaibigan ninyo, yung mga kasamahan nyo. Sinusurveillance kayo dyan, huwag kayo dyan. Pinangalanan kayo sa, Tsaka magbagong strategy. Diba? Bago yung strategy nyo dyan. Bistado na tayo. sa camera, kaya huwag kayo dyan. Meron bang ganon? Titiktikan mo, tapos sasabihin mo kung sino yung titiktikan mo? Tuktukan ko kayo dyan eh. Never at hindi gagawin ng teachers na ang mga estudyante niya ay wag na pumunta sa sa paaralan, mawak na lamang ng armas. Weh! Yung iba nga teacher pa yung di ba? Sinasabi ng mga estudyanteng di ba, nahuli, mga nagbalik loob. 'Di ba? May mga teacher sila na sinusuportahan sila ng teacher sa ginagawa nila. Yung pa nga yung sige, sumama kayo sa rally. 'Di ba? Sasabihin nitong makakaliwa na to na hindi hahayaan ng teacher. Tandaan niyo po, may mga teacher na na kapanalig na ng NPA. Putot mo! So, sabi niya, never daw sasabihin ng mga teacher na humawak ng mga armas. Eh, di ba, naalala nyo yung babae na na-interview pa namin ni Mocha noon? Na isa sa mga ginagawa niya, nagtuturo siya, profesor. Profesor siya. Babae, profesora. Oh, di ba? Profesora, profesor. Pero kapanalig na ng mga NPA. So, binibigyan niya ng ideya yung mga marirecruit, yung i-recruit nila na pwede. 'Di ba? Bini-brainwash na. O sige, sumama kayo sa mga rally. 'Di ba? Ito yung gobyerno natin gato ganyan, nabi-brainwash na. May mga teacher talaga na nakapasok na. Kaya nga kailangan ng confidential fund ng DepEd para mabuking kung sino yung mga yung teacher na yan. Profesor siya. Nagtuturo siya, pero siya ay parte ng NPA. Literal. Ang tinuturo paano humawak ng armas. Tapos sasabihin nyo, wala. Tayo nyo. Huwag nga kayo dyan, porkit alam mo, ito lang Ngayong, ito, in fairness, alam mo naman tayo dito sa Banat Bay, tayo'y patas dito In fairness, kaya pala inilagay ni Pangulong Marcos si VP Sara Duterte sa DepEd. Palakpakan naman natin yun. Hindi natin hindi natin hindi natin nakita yung dati, di ba? Kaya pala sinasabi na nilagay doon, di ba? Meron palang misyon si VP Sara Duterte na talagang sawatain ng mga walang niya, mga teacher na umaaktong guro pero hindi naman guro. Correct, di ba? Tama yung sinabi ko rin May mga teacher talaga na parte ng NPA. Nagpapanggap lang na teacher pero NPA talaga sila. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, nung nag-aaral pa ako, paano nakapasok sa loob ng classroom namin yung mga aktivista?
pinayagan ng teacher. 'Di ba? During class hour yun dapat nagtuturo teacher. Pinayagan yung mga aktivista pumasok sa classroom tapos magbigay sila ng pamphlet, sabihin yung problema ng gobyerno. Oo, kasama yung problema ng gobyerno, pero yung parang inuudyo kasi na sumama kayo sa amin mag-rally. 'Di ba? Nangyayari talaga 'yan. Mga gurang, mga komunistang rebelde. Nagtataka tayo, saan kinukuha ng gobyerno yung ganung datos ng pagre-recruit? Saan daw kinukuha yung datos ng gobyerno yung report na yun? Natural nakikita na yan. Marami yung nagtitip talaga sa mga sa intelligence na talagang pinapasok na ng NPA. Marami nang galit sa inyo. Ang tataka pa daw sila. Parang hindi kaya nga may intelligence. Alam nyo ba napakaraming intelligence sa ating gobyerno? May sundalo. Sa pulis meron. Sa sundalo nga lang, ang daming nila eh. Ang daming unit niyan eh. O, kung saan-saan yan. At siyempre, meron pa tayong yung coordinating group na talagang ahensya ng gobyerno. O, di ba? O, tapos, alam mo yan kung saan-saan talaga. Kaya sinasabi ko na nga ho sa inyo. Ayoko na lang magyabang pero ako po ay dating nabigyan ng impormasyon tungkol ho dyan. Yung talagang grupo. Nakita ko, yung table. Not to bring them down. Yun ang problema. Yan ang ini-install nila sa kaisipan ng mga kabataan. To be able to change the government, we have to change the system into communism. Which is, pambihira, walang komunistang bansa na nagpatuloy at umunlad. Bumabagsak lahat ng komunistang bansa. Ito ba? Totoo, wala naman talaga eh. Kasi ang komunista gusto yung puro gulo. 'Di ba? Hindi talaga sabihin mong sa ikagaganda ng gobyerno, hindi. Mas lalong gumugulo ang gobyerno dahil sa komunista. Advice, sana makadagdag sa confidential funds po. Sana ma-miss na. Walang problema. Pahutes. Naintindihan nyo ibig ko sabihin. And I know they're really active in doing that in their schools. Kasi nung pinaliwanag na sa amin, talagang kitang-kita namin yung paano sila mag-recruit from the schools. And now, kaya nga ako, confident ako eh. Kung siguro ibang tao yung binigyan ng confidential funds o intel funds at iba ang sekretary ng DepEd, malamang pagdudahan ko. Pero kaya lang, ano eh. Kahit ako eh. Buti lang si BP Sara yung nilagay. So kata paano, medyo panatag na iisipin mo na walang mapupunta sa korupsyon dun sa intelligent funds ng DepEd. Kasi ang umahawak si BP Sara. Alam naman yun na galit sa corrupt ang mga Duterte. Di ba? Lalo na si Pangulong Duterte. Mas mahigpit pa nga raw to si BP Sara sa Davao eh. So, paano may peace of mind tayo na hindi magagamit ng hindi wasto yung budget sa intel ng DepEd. Si BP Sara, sorry pero si BP Sara Duterte huya, mapapagkatiwalaan ko po si BP Sara Duterte pagdating sa laban sa mga rebelde. Matikas si Madam. Yun ang ako, saludo ko pagdating kay Madam sa laban against the armed group. Yun ako talagang sigurado ko. Kaya hindi ko pagdududahan ito. Sa akin, sana lang din ipagpatuloy ito ni BP Sara hanggang sa matapos yung kanyang termino as Vice President and Secretary ng DepEd. And hopefully, kung siswerte na susunod na presidential election, siya ang umupo, continuous niya lang para matanggal na talaga itong mga NPA na to sa gobyerno natin. Diba? Kasi nakakagulo lang talaga eh. Hindi na sila nakakatulong. So, abangan po natin itong mga susunod pang video tungkol dito sa confidential fund ng DepEd. Maraming salamat po.